Karaniwang nagugulat ang mga tao kapag narinig nila ang edad ko. 71 taong gulang na ako. Nagmamaneho pa rin ako ng sarili kong sasakyan, namimili pa rin ako ng mag-isa, malinaw pa rin ang alaala ko at ang pinakakahangahangang bahagi, hindi ako nagkasakit sa loob ng mahigit 3 dekada. Kahit sipon, kahit bahing, wala. At alam niyo ba kung ano ang mas nakakapukaw ng interes? Hindi ako naging mayaman, wala akong mamahaling health insurance, at hindi rin ako galing sa pamilyang matatagalan. Maaga namatay ang aking mga magulang. Ang aking mga kapatid ay umiinom ng 2 ng gamot araw-araw. Ngunit ako, nandito pa rin, malakas at matatag. At hindi ito swerte, ito ay desisyon. Maraming tao ang nag-iisip na ang kalusugan ay isang genetic lottery, na kung ipinanganak kang malusog o kung hindi, ay gagastusan mo na lang ang iyong pagtanda sa pagpapatingin sa doktor at pag-inom ng gamot. Ngunit hayaan niyong sabihin ko sa inyo, naunawaan ko ng maaga, ang iyong katawan ay sumasagot sa mga ginagawa mo dito araw-araw. Ang pagtanda ng maayos ay walang kinalaman sa mga milagro sa internet, trendy na supplements o mga ekstrang diet. Ito ay may kinalaman sa pakikinig sa iyong katawan, pagrespeto sa ritmo nito, pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan at ang pagiging consistent dito. At higit sa lahat, ang hindi paghinto sa paglalakad, sa pag-iisip, sa pamumuhay ng may layunin. Sa loob ng maraming taon, nakita ko ang maraming mabubuting tao na unti-unting humina. Malalakas na tao na may kakayahang magtagal, ngunit dahan-dahang nawala. At halos palaging dahil sa iisang rason, ang mga masamang gawi na dahan-dahang naipon. Nagsimula silang hindi makatulog ng maayos, nag-isolate, tumigil sa paggalaw, kumain ng kung ano-ano, hindi pinansin ang mga senyales. At unti-unting kumalat ang epekto ng panahon, ala-ala, hakbang-hakbang. Nakita ko itong nangyayari at ipinangako ko sa sarili na magiging iba ako. Hindi ako naging radikal, hindi obsessed sa gym, at hindi alipin ang mga diet. May mga bagay akong tinatamasa, mainit na kape kasama ng sariwang tinapay, mahabang kwentuhan sa pagtatapos ng araw, at paminsan-minsang piraso ng candy. Ngunit may 5 gawi ako na hindi ko iniwan, at ito ang nagbago ng lahat. Mga simpleng gawi, maliit ngunit inulit-ulit sa loob ng mga dekada, araw-araw, tulad ng isang pangako sa sarili na hindi ko ibibigay ang aking kalusugan ng walang laban. At iyon mismo ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Ang 5 gawi na nagpapanatili sa akin na malinaw ang isip, aktibo at puno ng buhay sa edad na 71. At hindi mahalaga kung 40, 60 o 80 taon ka na. At ang pinakakahangahangang bagay, wala sa mga gawi na ito ang nangangailangan ng pera. Wala ring nangangailangan ng kabataan o perpektong routine. Ang isa sa mga ito, ang pinakamalakas na epekto ay nagmula pa sa isang hindi inaasahang lugar. Ito ang ika-5 gawi na ibabahagi ko sa inyo. Isang sinaunang sikreto na natutunan ko mula sa karunungan ng mga Buddhist monk. Isang simpleng turo, ngunit napakalakas, naging haligi ito ng aking mental, emosyonal at pisikal na kalusugan. At maniwala kayo, kapag naunawaan nyo kung ano ito, mababago nito ang paraan ng inyong pamumuhay. Kaya kung interesado ka sa mga paksang tulad ng kalusugan, mag-iwan ng like dito dahil maaaring maging turning point para sa iyo ang video na ito. Tulad ng naging epekto sa akin ng mga gawin na ito. Mag-subscribe sa channel para patuloy na makatanggap ng content na nagsasabi ng totoo, na nagpapakita kung ano talaga ang epektibo. At sabihin nyo sa akin sa comments, ano ang pinakamalaking hamon para sa inyo pagdating sa pagtanda ng malusog? Baka may maitulong ako sa pamamagitan ng payo, tip, o kahit sa simpleng halimbawa ko na posible ang umabot sa 71 ng malakas at handang ipagpatuloy ang buhay. Ang unang ugali na aking ginampanan at nagbago ng aking kalusugan sa paraang hindi inaasahan ng sinuman ay ito. Araw-araw,
Sa sandaling ako'y magising, naglalantad ako sa natural na liwanag ng umaga. At hindi ito para magpatan o magpaganda. Ito ay isang ritual, isang koneksyon sa araw, isang simpleng ngunit makapangyarihang paraan ng pagsabi sa aking katawan, gising ka na, oras na para mabuhay. Bago ko pa man isipin ang kape, binubuksan ko ang pinto, lumalakad sa lugar na tinatamaan ng araw, humihinga ng malalim, at hinahayaang dumampi ang liwanag sa aking mukha, mga mata at balat. 10 minuto lamang, ngunit malaki ang pinagbabago nito. Ang hindi alam ng maraming tao ay ang natural na liwanag ng umaga ay parang reset button para sa katawan. Inaayos nito ang ating biological clock, ang tinatawag na circadian rhythm na kumokontrol sa lahat. Tulog, gutom, enerhiya, mood, focus, pati na rin immunity. At ramdam ko ang pagkakaiba ng malinaw. Kapag ginagawa ko ito, mas maayos ang takbo ng aking katawan buong araw. Kapag nilaktawan ko ito, parang bumagal ang aking isip. Halata ang kaibahan. Noong una kong naramdaman ang epektong ito, aksidente lamang. Naglalakbay ako noon, nanatili sa isang maliwanag at bukas na lugar kung saan pumapasok ang sikat ng araw sa kwarto. Nagising ako na nasisinaga ng araw ang aking mukha. Naglakad-lakad bago mag-almusal. Ang araw na iyon ay napakagaan, napakaproduktibo. Naisip ko, may saysay ito. Pag-uwi ko, sinimulan kong ulitin ito. Habang mas ginagawa ko ito, lalong tumutugon ang aking katawan. Nag-stabilize ang mood ko, nakatulog ako ng mas mahimbing. Balanse ang gana sa pagkain at pinakamaganda sa lahat. Ramdam ko ang presensya ko, mas malinaw ang isip at mas excited akong simulan ng araw. Ngayon, kinukumpirma ng siyensya ang dating pakiramdam ko lamang. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumutulong magpababa ng cortisol buong araw. Nagpapataas ng serotonin, ang hormone ng kaginhawahan, at naghahanda sa produksyon ng melatonin na gumagana lamang sa gabi. Sa madaling salita, ang liwanag ng umaga ang naghahanda sa iyong tulog sa gabi. Ang simula ang nagtatakda ng wakas. At ito'y pinapabayaan ng maraming tao. Nananatili sila sa loob ng bahay, sa dilim, nakaharap sa asul na liwanag ng kanilang telepono, at pagkatapos ay nagtataka kung bakit mabigat ang kanilang araw at hindi mapalagay ang gabi. At ang pinakamagandang bahagi, ang ugaling ito ay libre at hindi nangangailangan ng pisikal na pagsisikap. Basta't handa kang buksan ang bintana, lumabas, tumingin sa langit at huminga. Kahit maulap ang panahon, kahit taglamig, kahit kaunti ang sikat ng araw, nariyan pa rin ang natural na liwanag. Kailangan lang natin itong tanggapin. Ginawa ko ito habang nakasuot ng makapal na coat. Humahampas ang hangin sa mukha ko, may hawak na tasa ng tsaa. Hindi mahalaga ang setting. Ang mahalaga ay masabi sa iyong katawan na nagsimula na ang araw at maaari itong gumana ng buong lakas. May mga nagtatanong kung ito'y pamalit sa ehersisyo, kung nilulutas nito ang mga problema sa tulog, o kung nakakagamot ito ng kalungkutan. Palagi kong sinasagot, hindi ito pamalit sa anuman, ngunit pinapabuti nito ang lahat. Ito ang simula, ito ang angkla. Kapag sinimulan mo ang araw sa pagsabi sa iyong katawan, magkasama tayo dito, mas magiging madali ang lahat. Parang nagpapasalamat ang iyong katawan, nagkakaisa at naghahanda upang ibigay ang pinakamainam nito. At para sa akin, sa edad na 71, iyon ay walang katumbas. Kaya kung araw-araw kang nagigising ng pabigat-bigat, agad kumakapit sa telepono at suklam sa buhay, subukan mo ito. Bago ang lahat, lumapit ka sa liwanag. Kahit sa iyong balkonahe, bakuran o pasilyo ng gusali. Ikaw ang umaga at ang iyong hininga. Maaaring gulong-gulo ang mundo, ngunit ang sandaling iyon ay sa iyo. At siguradong maaalala ng iyong katawan ang hakbang na iyon pagdating ng gabi. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo.
Ngayon, magpatuloy tayo. Ang pangalawang ugali na aking ginawa at hindi kailanman iniwan ay ang pag-uumpisa ng araw sa pamamagitan ng isang tasa ng tsaa. Ganun lang kasimple. Isang mainit na tsaa, hinihimlang marahan sa umagang-umaga bago ang lahat. Bago ang kape, bago ang balita, kahit bago ang pagsasalita. Ang sandaling iyon ang naging tunay kong paggising. Pero hindi lang ito tungkol sa inumin, hindi lang sa temperatura, kundi sa kung ano ang kinakatawan nito. Isang senyales sa aking katawan na nagsimula na ang araw at maaari itong magsimula ng marahan. Sa mahabang panahon, dati akong gumigising at diretso sa malakas na black coffee, mapait, nagmamadali. Parang ang katawan ko ay gumagana lang kapag pinilit. Pero habang lumilipas ang mga taon, napansin kong nagdudulot ito ng kaba, panginginig at hindi maganda sa tiyan. Doon ko nakilala ang isang monghe sa isang lecture na nagbahagi tungkol sa ritual ng tsaa. Sinabi niya, ang pag-inom ng tsaa sa umaga ay nagpapainit sa katawan mula sa loob, naghahanda sa mga organo, nag-aaktiba ng pagtunaw at nagpapadala ng mensahe sa isip. Ang araw na ito ay hindi lang isa pang araw. Ito ay isa pang pagkakataon upang mabuhay ng maayos. Mula noon, sinimulan kong maghanda ng tsaa araw-araw. Marami na akong natikman. Ang paborito ko ngayon ay luya na may mint at kaunting lemon. Minsan dinaragdagan ko ng turmeric, minsan naman chamomile na may clove. Pero hindi mahalaga ang resipe. Ang mahalaga ay ang gawain mismo, ang ritual, ang katahimikan. Umupo ako, hinahawakan ang tasa gamit ang dalawang kamay, inaamoy ang singaw, ipinipikit ang mga mata ng ilang segundo at saka palang iinom ng unang higop. Maaring mukhang maliit, pero ang sandaling iyon ang nagbabago ng aking buong panloob na kalagayan. At oo, may siyensya rin sa likod nito. Ang tsaa ay nagpapainit sa digestive system, nagpapabuti ng sirkulasyon, tumutulong sa atay na magtanggal ng mga toxin na naipon sa magdamag, nagre-rehydrate sa katawan pagkatapos ng oras na walang tubig, at nagbibigay ng malakas na antioxidants. Lalo na kung natural na mga halamang gamot ang iyong pinili. Napansin ko ang mga resulta. Ang aking pagtunaw ay naging maayos at regular. Ang aking enerhiya sa umaga ay bumuti. Ang bigat na dating nararamdaman ko pagkagising ay nawala. Higit pa rito, ang tsaa na ito ay naging emosyonal na sandigan. Isang sandali kung saan ako ay muling nakakonekta sa aking sarili. Habang ang mundo ay gumigising sa gulo, ako ay nagsisimula sa katahimikan, sa pagiging present. At para sa sinumang nais mag-age ng maayos, iyon ay ginto. Dahil ang paraan ng iyong pagsisimula sa araw ay humuhubog sa lahat ng susunod. At kung magsisimula ka sa kapayapaan, sa isang gising na katawan at kalmadong isip, ang lahat ay mas magiging maayos. Ngayon, hindi ko ito pinapalampas kahit naglalakbay, may bisita o nagmamadali. Una ang aking tsaa, hindi dahil sa pagiging maselan, kundi bilang paggalang sa aking katawan. Ito ang nagdala sa akin dito, malakas pa rin sa edad na 71. Nararapat lamang ito sa ganitong pag-aalaga. At kung hindi mo pa ito nasubukan, subukan mo ng isang linggo. Gumising ka, pakuluan ng tubig, pumili ng natural na halamang gamot, at gawin mong iyo ang sandaling iyon. Hindi kailangang perpekto, basta may intensyon. Dahil sa huli ang kalusugan ay hindi nabubuo sa malalaking desisyon. Ito ay nabubuo sa maliliit na pang-araw-araw na ritual na nagpapanatili sa katawan, nagbabalansi sa isip at nagbibigay ng kahulugan sa ating mga araw. Ang tsaa ay simple, pero ang pagbabagong maaari nitong dalhin ay napakalaki. Ang pangatlong gawain na sineseryoso ko araw-araw ay ang pag-eehersisyo sa aking utak. Parang kalamnan, dahil ito nga ay parang kalamnan. At kapag hindi mo ito ginagamit, humihina ito. Maaring parang eksaherasyon, pero ito ang katotohanan. Ang madalas kong makita ay mga taong nawawalan ng independensya, hindi dahil sumuko ang kanilang katawan, kundi dahil unti-unting humina ang kanilang isip. Nagsisimula ito sa maliliit na pagkalimot, hirap sa pag-aayos ng mga bagay, pagkalito sa mga petsa at pangalan, at bago nila mamalayan, hindi na nila kayang gumawa ng simpleng desisyon ng walang tulong.
At alam mo ang pinaka-nakakatakot para sa akin? Na sa maraming kaso, maiiwasan sana ang lahat ng ito. Pero narito ang magandang balita. Ang simpleng katotohanang narito ka ngayon, nakikinig ng mabuti sa akin, ay isa ng paraan ng pag-iensayo ng iyong isip. Maaaring mukhang maliit, pero malaki ang epekto. Dahil sa sandaling ito, sumasagap ka ng bagong kaalaman, nag-uugnay ng mga ideya, nag-iisip, at lahat ng ito ay nag-aaktiba sa mga parte ng utak na tumutulong sa memorya, konsentrasyon, at maging sa iyong pakiramdam. Ito ay ehersisyo. Sa pamamagitan lang ng pagiging present, pakikinig at pag-aaral, pinapalakas mo na ang iyong sarili mula sa loob. Lagi kong pinaniniwalaan na kailangan ng utak ang hamon at hindi lang ito mga crossword puzzle o board games. Ito ay ang paglabas sa iyong nakagawiang pag-iisip. Pag-aaral ng bagong recipe, pag-intindi sa isang paksang hindi mo pa napapansin dati. Paglutas ng problema ng walang tulong. Lahat ng ito ay nangangailangan ng pagsisikap mula sa isip at gusto nito. Kapag hinamon mo ang iyong utak, tumutugon ito. Nag-aayos ito muli. Gumagawa ito ng mga bagong koneksyon at para sa sino mang gustong tumanda ng malinaw ang pag-iisip, mahalaga ito. Noong ako'y 75 taong gulang, napansin kong humina ang aking memorya. Nakakagulat. May mga salitang biglang nawawala, nagkakamali sa mga petsa, at doon ko naisip, kung hindi ko aalagaan ang aking isip, magiging dependent na ako sa iba. At ayoko iyon para sa sarili ko. Kaya sinimulan kong paglaanan ito ng mas malaki. Pagbabasa, pagsusulat, simpleng mga hamon sa araw-araw. At habang ginagawa ko ito, lalong lumilinaw ang aking isip. Parang pagpupunas ng alikabok sa mga muebles. Unti-unting kumikinang muli ang lahat sa loob. Ngayon, naging natural na ito para sa akin. Sinisikap kong iba-iba ang mga gawain. Isang araw nagbabasa, sa susunod nagsusulat. Sa iba pang araw, binabalikan ko ng detalyado ang mga alaala. Gusto kong ayusin ang mga ideya sa isip, alalahanin ang mga kwento, gumawa ng listahan ng hindi isinusulat. Pinapanatili nitong matalas, alerto, at buhay ang aking pag-iisip. At higit sa lahat, nagbibigay ito sa akin ng kumpiyansa na patuloy na gumawa ng sarili kong desisyon. Kahit lagpas 70 taong gulang na ako. Mayroon ang utak na wala sa katawan. Ito ay patuloy na maaaring lumago, kahit sa katandaan. Pero para mangyari ito, kailangan ito ng sustansya. Hindi lang pagkain, kundi stimulasyon. Kapag walang hamon, humihina ito. At iyon ang ayokong mangyari sa anumang paraan. Hindi ko lang gustong mabuhay ng matagal. Gusto kong mabuhay ng malinaw ang pag-iisip. Gusto kong tingnan ang mga mata ng aking apo at maalala ang lahat, bawat detalye. At nangangailangan ito ng pagsisikap, pero sulit ang bawat sandali. Kaya kung napapansin mong humihina ang iyong pag-iisip, magsimula sa maliliit na bagay. Magbasa ng isang talata bawat araw. Matuto ng bagong salita. Magbilang ng walang calculator. Ang maliliit na bagay na ito ay parang pampalakas ng utak. Mahirap sa simula, pero pagkatapos ng ilang panahon, mararamdaman mong tumutugon ito. At iyon ang nagpapabago sa lahat. Ang ika-4 na ugali na lubos na nagbago sa paraan ng aking pagtanda ay ang paggalaw. Ang paggalaw araw-araw. Mukhang obvious pero hindi. Dahil habang tumatanda tayo, ang madalas nating marinig ay, mag-ingat ka, huwag masyadong pilitin, mas mabuting hindi gumalaw, mas mainam ang magpahinga. At nang hindi namamalayan, nagsisimula tayong tanggapin ang ideya na ang tumatandang katawan ay hindi na dapat gumalaw. Na kung masakit, dapat mong itigil, na kung pagod ka, dahil matanda ka na. Pero iyon ang isa sa pinakamalaking lason para sa katawan at kaluluwa. Nahulog ako sa bitag na iyon ng ilang panahon. Hindi na gaanong gumalaw, akala ko'y pinoprotektahan ko ang sarili ko. Ang resulta, naging mas stiff, mas mabagal, at sumakit ang likod, balakang at balikat. Pakiramdam ko'y mas matanda ako sa tunay kong edad. At ang pinakamasakit, nagsimula akong ma-discourage. Hanggang sa isang araw, nagpasya akong bisitahin ang isang senior Pilates class malapit sa bahay namin. Pupunta lang sana ako para manood.
Umuwi akong nakapag-enroll at hindi na tumigil. Iyon ang turning point. Napagtanto kong marami pa palang kayang ibigay ang katawan ko. Siyempre, mahirap sa simula. Naninikip ang mga muscles, stiff ang mga joints, at wobbly ang balance. Pero pinilit ko at sa paglipas ng panahon, lumuwag ang katawan, bumalik ang galaw at kasama nito ang saya ng buhay. Nagsimula rin akong mag-yoga, hindi intense. Lahat ay ini-adapt para sa edad ko. Pero malaki ang naitulong nito sa paghinga, tulog at mood ko. Tapos may nangyari pang iba, hindi ko inasahan, ang pagkakaibigan. Sa mga klase na iyon, nakilala ko ang mga taong kasing edad ko, may parehong kwento at humaharap sa parehong hamon. Sabay kaming tumawa, natuto at nagpasigla sa isa't isa. Nagbigay ito sa akin ng pakiramdam ng pagmamay-ari na hindi ko alam na kulang pala ako. Dahil kailangan ng katawan na gumalaw, oo, pero kailangan din ng puso na makipag-ugnayan. At ang ehersisyo ay nagbigay sa akin ng pareho. Lakas ng katawan at koneksyon sa kapwa. Ngayon, may ginagawa akong movement araw-araw. Maaaring isang magaan na lakad, stretching sa sala, o maikling yoga session sa TV. Hindi mahalaga ang dami. Ang mahalaga, hindi ko hinahayaang maging stagnant ang katawan ko. Dahil kapag tumigil kang gumalaw, unti-unting humihina ang katawan. Pero kapag ginamit mo ito, kahit kaunti lang, tumutugon ito. Nagigising, nagre-regenerate. At higit pa riyan, ang paggalaw ay paraan ng pagsasabing, nandito pa ako. Bahagi pa rin ako ng buhay. Karapat-dapat pa rin akong maging malakas. At iyon ay nalalapat sa kahit anong edad. Hindi mahalaga kung 60, 70 o 90 ka na. Hindi pa huli ang panahon para ibalik ang galaw na nagbibigay saysay sa iyong mga araw. Ang ikalimang ugali na isinama ko sa aking routine at walang eksaherado, ang pinakamalago sa lahat ay nagmula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Isang sinaunang ritual na ginagamit ng mga Buddhist monk na ngayon ay muling natuklasan at pinag-aaralan ng mga modernong siyentipiko. Tinatawag nila itong brainwave ritual of abundance. Parang galing sa pelikula sa simula, alam ko, pero nang sinimulan ko itong gawin, naintindihan ko kung bakit ito nagtagal ng mga siglo at ngayon lang nakukuha ang respetong nararapat dito. Dahil ang epekto ay hindi lang mental, apektado ang aking kalusugan, enerhiya, mga desisyon, at maging ang aking pananalapi. Natuklasan ko ang ritual na ito habang nagbabasa tungkol sa longevity at neuroscience. Doon ko nakita ang isang pag-aaral na nagdedetalye kung paano ang ilang brainwave frequencies na naaaktiba sa umaga ay kayang ayusin muli ang isip, magpawala ng stress, balansehin ang emosyon, at maniwala ka man o hindi, magbukas ng daan para sa mas maraming focus, linaw at kasaganaan. Ito ang ginagawa ng mga monk sa maraming henerasyon, isang kombinasyon ng tunog, paghinga at intensyon, lahat sa loob lang ng ilang minuto sa umaga. Sinubukan ko ito dahil sa curiosity at hindi na ako tumigil. Simple lang ang practice. Bawat umaga, bago magkaroon ng distractions, isinuot ko ang aking headphones at pinakikinggan ang isang tiyak na frequency na nag-aaktiba ng theta state ng utak. Habang nakikinig, nakaupo ako ng tahimik at mental na nakapokus sa tatlong bagay. Ang gusto kong maramdaman ngayong araw, ang gusto kong maakit, at ang kailangan kong bitawan. Simple lang pakinggan, oo, pero malalim ang epekto. Sa loob ng ilang araw nawala ang aking anxiety. Sa loob ng ilang linggo, mas matalas na ang mga desisyon ko. At sa loob ng ilang buwan, ang aking pananalapi na dati stable ay naging masagana. Ang pinakakagila-gilalas, wala akong binago sa labas. Hindi ako nagtrabaho ng mas mahaba o nanalo sa loto, pero nagsimulang lumitaw ang mga oportunidad. May mga dating kliyenteng biglang nag-reach out, dumaloy ang mga ideya, maging ang aking mga investments ay mas kumita. At alam kong may mga taong mag-iisip na too mystical ito, pero nandyan ang mga research. Columbia, Harvard, mga reputable scientific journals, lahat kumpirmado na ang utak, kapag naaktiba sa tamang frequency, ay nagbabago kung paano ito nakikita at nakikipag-ugnayan sa mundo. At ramdam ko iyon ng personal.
Umimprove din ang aking kalusugan. Bumalik sa normal ang blood pressure ko, lumalim ang tulog ko, at naging balanse ang emosyon ko. Parang inilagay ng ritual na ito ang aking isip sa isang estado ng readiness at kalmado ng sabay. At nang mabasa ko na ang mental mode na ito ay pareho sa nakakamit ng mga monk sa malalim na meditasyon, naintindihan ko ang kapangyarihang kinukuha ko. Hindi lang ito tungkol sa pagre-relax, kundi sa pag-align ng aking katawan at isip sa isang mas malaking bagay. Ngayon kung pipiliin ko sa pagitan ng kape o ng ritual na ito, ang ritual ang pipiliin ko. 7 minuto na naghahanda sa aking utak para sa kahit anong darating. Naging isang sagradong sandali na ito. At ang pinakamagandang bahagi, kahit sino ay kayang gawin ito. Walang kailangang pera, walang karanasan, walang paniniwala. Intensyon lang at ang pagiging bukas na subukan ng isang bagay na maaaring lubos na magbago ng direksyon ng iyong buhay. Tulad ng nangyari sa akin. Sabihin mo sa comments alin sa mga habits na ito ang uunahin mong isama sa routine mo o alin na ang bahagi na ng buhay mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.